Okay, mga kapatid, welcome back po sa Coach Haji Vlog. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. At salamat sa mga nakaka-appreciate at thank you sa mga nag-subscribe at saka nag-views. Thank you. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Magbibigay lang po tayo ng reaction at opinion regarding do sa 20 pesos na bigas na gustong i-implement sa part ng Bisaya. Okay, bigyan lang natin ng konting opinion yun at reaction. Okay, wala naman pong masama doon, di ba? Kaya nga lang, ang napapansin natin doon, yung timing nung pagbibigay ng gano'n ng bigas na 20 pesos. At, di ba, hindi siya nationwide. Bakit? Sa Bisaya nga lang po di ba? Pero ang nakakakuan doon, di ba? Wala namang dapat pag-usapan doon. Kaya lang, yung part ng bigas na yon, marami nang nagkuhan di ba? Na talagang hindi siya, tawagin nga ni Bibi Sara, hindi siya pantao. Panghayop ang dating. Kasi nga unang-una, hindi na siya magandang kondisyon ng isang uri ng bigas, di ba? Kumbaga, tawagan nila yan, kumbaga, di ba, dati ang tawag sa pera-peraso o na pagkuhan ng mga chicken, di ba? Tawagin niyan pagpag, yan. Ganyan din po yan. Kumbaga, ito yung tira-tira na bigas na gustong ibigay sa mga sambay ng Pilipino. Diba? Yung bigas na yan na 20 pesos na bigas ay hindi talaga nararapat ng, kumbaga, ipinipilit ng todo Diba? Kumbaga, kasi ang base sa datos na lumabas sa DA, sa DA, sa secretary ng DA, si Laurel, ang kuha nito, ang tamang price ay 33 pesos yung bigas na yan. Pero bakit gustong ipilit na 20 pesos? Kasi nga, ito'y panahon ng eleksyon. Gustong ibigay yung isang parte na 20 pesos na pilit. Di ba? Bakit? Mag-i-eleksyon ulit. Kumbaga, sa madaling salita, gusto na naman tayong budulin sa isang parte na kaya magbigay ng 20 pesos na bigas. At ibibigay na nga daw po. Pero ang tanong, saan lang ba? Di ba? Hindi, bakit? Yung ipinangako niyo po kasi dati, nung bago mag-eleksyon, 2020, ba, yung panahon na nag-eleksyon, ang gusto niyo, 20 pesos na bigas, nationwide yun. Yung pangako niyo na yun. Bakit sa Bisaya lang? Ba't wala sa Mindanao, wala sa Luzon? Hindi ba, taga-Bisaya lang ba mga Pilipino? Ganun lang ang tanong doon. Bakit ginawa yan at ibibigay ng 20 pesos na samantalang ang original na presyo ay 33? Kasi nga, election uli, gusto nilang magpataas ng rating o gusto nilang mapansin na yung pangakong 20 pesos na bigas ay gusto nilang matupad na. Pero ang tanong, di ba, sa Visayas lang, di ba? Di ba ang pangako nyo nationwide na 20 pesos na bigas? At bukod doon, yung bigas na ibinibigay nyo, ang tanong, ito, Yusik Castro, Claire, kung talagang iyay hindi pa na isasagot, bakit nagkikilo-kilo na sa Cebu, di ba? Yung gobernadora ng Cebu at saka ni Martin Romualdez, kung hindi pa na i-distribute yan, di ba? Gusto niyo lang kasi palabasin, di ba, na hindi pa raw naaayos, pero nagbibigay na, di ba? Katunayan nga, kinikilo na lang ako na dyan sa Cebu, nala Martin. At ang matindi doon, di ba, ito ang tanong, Claire, yung bigas na 20 pesos, pakita mo magpakita kayo na kinakain nyo, mismo kayo. Pakita nyo na kayo mismo, yung 20 pesos na bigas kayo mismo kumakain yan. Kay Bibe, pakain nyo, kay Martin Romualdez, pakita nyo na kinakain nyo para maniwala sa bayan ng Pilipino. Ganun lang naman po yun. Pero ang kwan doon, kasi nga, unang-una, originally, ang price talaga 33. Yung sabi ng DA, di ba, 33. Yung natitirang 13 pesos, di ba, isa-subsidy ng government. Ang tanong, saan ba nagmumula yung subsidy ng government? Di ba sa Pilipino rin, pero pera rin ng sambayan ng Pilipino yon. Meaning, sa amin din magmumula, pero hindi nyo natupad yung pangako nyo na 20 pesos na bigas sa pamamagitan ng natural na pagbaba. May kasamang subsidy. Sasagutin ng government yung 13 pesos. Anong ibig sabihin nito? Para magpakalugi, di ba? Para malugi. Magpapakalugi, isasagot. Saan nagmumula yung subsidy?
Kanino ba nagmula yung subsidy na pondo ng government? Di ba sa sambayan ng Pilipino? Sino na naman ang tatamaan ng sambayan ng Pilipino? Di ba? Ang maganda, yung kaya nito na ibenta ng natural na 20 pesos na makakain ng sambayan ng Pilipino. Na mismo kayo, kakain din kayo. Kasi Pilipino rin po kayo di ba? Yun ang magandang kwan doon. Yung sasagutin nyo, ibababa nyo yung bigas na 20 pesos, kailangan natural na natural. Yung talagang original price, walang isa-subsidy. 13 pesos. Sa Visayas pa lang, magkano na ang isa-subsidy ng government? Kung ipatupad pa sa Mindanao yan at saka sa Luzon, magkano na naman ang mawawala sa pondo ng sambayan ng Pilipino? Na dahil ang subsidy, hindi na nyo naman pera yan Pera ng sambayan ng Pilipino. Ibig sabihin, maging kami, bumabalikat doon sa presyo nyo gusto nyo gawin para matupad lang ang pangako nyo na 20 pesos na bigas. Di ba? Maging kami magsasuffer. Bakit? Subsidy nga po yan sasagutin ng government. Di ba? Okay, sagutin nyo sarili nyong bulsa. Siguro nakakatuwa yun. Pero yung pondo ng sambayan ng Pilipino, isasangkalang nyo na naman yan. Di ba? Ganun lang naman yan kasimple. Mas maganda yung pagbaba ng bigas ng natural na talagang tamang presyo. Di ba? Tamang presyo na walang isa-subsidy na gawin. Kaya gusto niyo, ipinipilit nyo lang po kasi, di ba? Ipinipilit yung maibaba ng 20 pesos kahit hindi kaya. Bakit? Mag-i-election Gusto nyo naman mamambudol Gusto nyo naman maipakita na ito, kayang-kaya. Kaya nga ang tanong, kung kaya pa lang ngayon, bakit ngayon lang? Dapat doon pa ginawa na. Di ba? Bakit ngayon lang? Kasi mag-i-election. Di ba? Gusto nyong mabudol na naman yung sambayan ng Pilipino na kayang ibaba ng 20 pesos ng bigas. Pero ang totoo, may subsidy na 13 pesos. Kanino nagmumula ang subsidy? Sa Pilipino, mga Pilipino, pondo ng sambayan ng Pilipino. Pero hindi talaga natural na pagbaba ng 20 pesos ng bigas. Kasi hindi talaga kaya sa 20 pesos ng bigas. Ipinipilit nyo yan kasi gusto nyo magpabango. Dahil eleksyon na naman. Pero malulugi ang gobyerno o malulugi ang sambayan ng Pilipino doon sa sinatawag na subsidy na 13 pesos. Kasi nga, 33 ang original price. Sabi ng DA. Di ba? Ganyan lang kasimple yun. Di ba? Bakit ipinipilit nyo? Kasi eleksyon. Bakit ipinipilit nyo? Para masabi na tinupad yung pangako na 20 pesos ng bigas pero Visayas lang. Bakit? Yung mga Luzon at Mindanao, hindi ba Pilipino yan? Diba? Dapat centralize yung pagbaba ng 20 pesos sa buong Pilipinas. Diba? Ibaba nyo ng 20 pesos ng bigas sa buong Pilipinas. Kasi yun naman ang pangako nyo, di ba? Nung mga mangako kayo ng 20 pesos ng bigas, nationwide po yun. Tapos magbababa kayo, Visayas lang. Di ba? Hindi ba nagugutom yung Mindanao? Hindi ba nagugutom yung Luzon? Di ba? Ganun lang. I-centralize nyo yung pagbaba para makita namin na talagang kaya yung ibaba. Pero base doon sa sinilabas ng DA, 33 ang original na price ng bigas na yan na ibababa nyo. Ibig sabihin, isasubsidize nyo yung 13 pesos na magmumula sa government. Inuulit ko. Ang subsidy ba ng government na ilalaan dyan ay saan magmumula? Di ba sa sambayan ng Pilipino? Sa amin na naman yon. Ganun po kasi. Gusto nyo kasing ipilit kasi gusto nyo mambudol uli. Nasabi na kayang ibaba ng 20 pesos yung bigas. Yan nga, tuwan-tuwa yung mga loyalista o tuwan-tuwa yung mga tanyalista na ibaba na yung bigas sa 20 pesos na bigas. Di ba? Pero ang totoo, Visayas lang. Nationwide gawin nyo. Buong Pilipinas nyo gawin yung 20 pesos na bigas na walang subsidy para walang nalulugi, walang natatapon ng pondo na magmumula sa sambayan ng Pilipino. Ang lalakas ng loob nyo, Lalakas ng loob nyo mangako pero hindi nyo kayang gawin. Yun ang matindi doon. Ibababa nyo ng 20 pesos pero selected area lang. Di ba? Anong ibig sabihin? Doon lang, sa Bisaya. Sige, sabihin natin. Pero ang tanong doon, magkano malulugi ang government? Samantalang 13 pesos ang subsidy nyo kung ipatutupad nyo sa buong Pilipinas yan. Ano mangyari? Talaga hindi kaya. Gusto nyo kasi ipilit yung gusto nyo ipilit. Bakit? Sa panahon ng eleksyon. After ng eleksyon, tagay nyo sa bato. Wala na mangyayari sa 20 pesos na bigas na yan. Bakit? Ngayon nyo
kinukot-kot yan. Bakit? Nag-i-eleksyon. Mga mambubudol, di ba? Budol, mangangako na naman kayo, gano'n, di ba? Simpleng arithmetic yan eh. Biruin mo, 33, tapos ibababa ng kuwan, ng 20, o sino, ibig sabihin, palugi ang gobyerno sa isang parte na yon, o di ba? Pinipilit nyo kasi nga unang-una mag-i-eleksyon. Ibig sabihin nun, sa madaling salita, budol. Diba? Budol yun. Ipatupad nyo ng nationwide, buong Pilipinas. Tapos kailangan walang magsasuffer na 13 pesos. Original na presyo na 20 pesos na bigas. Walang subsidy ang government. Sabi ni Jose Castro, pwede daw utangin ng mga LGU, utang na naman. O di ba? Ba't hindi kayo magpatupad ng isang pulisiya na natural? Magpatupad kayo ng pulisiya na walang magsasuffer na bawat ahensya o bawat Pilipino, di ba? Kasi ang lakas nyo ng loob magbigay ng ganun kasi nga gusto nyo i-subsidize yung 13 pesos, di ba? Yung 13 pesos na yan, kanino nagmula yan? Hindi naman sa inyo eh, sa mga sambay ng Pilipino. O di ba? Gagastos na naman kayo ng subsidy. Kung ipatutupad yung buong nationwide ng buong Pilipinas, magkano yan? Kung ito, noon pa, ginawa nyo, hindi itong panahon ngayon ng eleksyon, maniniwala kami. O di ba? Kaya naman pala, bakit ngayon lang? Di ba? Kung yung akap na pondo, 500 billion nung unang first na ginawa yung akap, diyan yun nilaan, sigurado nationwide baka nga, 'di ba, magawa natin o magawa nyo. O 'di ba? Panibagong akap, 'di ba? 26 billion na inilaan sa akap. Kung diyan nyo nilagay yan, o 'di ba? Maniniwala kami kung mga equipment na mga magsasaka, kung doon nyo nilaan yun, yung mga akap na pondo yun, malamang kaya nga. Kasi nga, modernization na sa agrikultura, di ba? Yung mga bagay na binigay yung akap, doon nyo nilaan, siguro nga kakayanin. Pero dahil inilaan nyo sa akap kasi nga, mag-i-eleksyon para gamitin nyo sa pangangampanya nyo, yun, para iboto kayo, pero basang-basa na kayo sa sambayan ng Pilipino. Ang isip nyo kasi pansarili lang, hindi sa buong Pilipinas. Ang iniisip nyo yung paglilingkod. Iniisip nyo lang yung kapakanan ng kapangyarihan nyo para lang manatili kayo sa pwesto. Ganun lang kasimple yun. Ginagamit nyo yung pondo ng sambayan ng Pilipino na hindi nyo naman pondo. Kung mamigay kayo ng akap, akala nyo sa inyo. Di ba? Ganun lang. Binigay ni speaker, nagmula kay speaker. Ang tanong, pera ba ni speaker yan? Hindi naman. Nilaan nyo doon sa isang party pamimigay. Kung inilaan nyo yan sa agrikultura, mga equipment ng mga agrikultura, papagaanin, mga ganyan, o di malamang matutupad nga yung 20 pesos na bigas nyo. Hindi, nilaan nyo ko sa pamimigay sa wala namang kapararakan. Kaya ngayon, di ba, hanggang Visayas lang maibibigay nyo 20 pesos na bigas. Di ba? 20 pesos na bigas hanggang Visayas lang. Selected area lang, hindi siya nationwide. Gawin nyo yung nationwide. Kaso pag ginawa nyo ng nationwide yan, magkano yan? Sa 13 pesos na subsidy ng government, bilyones po ang mangyayari niyan. O, di ba? Pero hindi nyo talaga kaya magawa yan. Kasi ang original na presyo ng bigas na gusto nyo ibigay, 33. Makatotohanan lang tayo. 33 lang talaga. Pero ipinipilit nyo sa 20 kasi nga eleksyon. Yung 13 pesos, isa-subsidize ng government. Lugi na naman ang gobyerno. Lugi na naman ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Kasi gusto nyo ganyan, di ba? Yun ang akin lang naman. Ang akin lang naman, sana maging yung pagbaba ng bigas na gusto nyo ipatubad ng 20 pesos na bigas, yung sa pamamagitan ng natural na presyo. 20 pesos talaga. Walang subsidy ang government. Walang magsasuffer na pondo na magmumula sa government o magmumula sa sambayan ng Pilipino. Kasi nga, natural na 20 pesos na bigas. Yun lang po mga kapatid. Nagbigay lang tayo ng reaction kasi nga, budol to eh. Gusto na naman budol nito eh, di ba, ng gobyernong ito sa ating mga Pilipino na kayang ibigay ang 20 pesos na bigas pero selected area lang, sa Visayas lang.
Wala sa Mindanao, wala sa Luzon, hindi ba sila mga Pilipino? Hindi ba kami mga Pilipino rin para ma-avail namin 20 pesos na bigas? Bakit sa Visayas lang? Ang totoo ito naglabasa yung tamang datos, di ba? Anihan ngayon, di ba? Panahon ng anihan ngayon, may bigas. Yung mga dyan sa part ng Visayas na yan. Ibibigay yung 20 pesos na bigas na hindi makain ng sambay ng Pilipino. Bakit? Maitim na, may amoy pa. Base doon sa nakita natin video, kung totoo man po yun, kung yun ang pagbabasihan. Pero sabi nga ng Yosek, hindi pa raw na ibibigay yung bigas na hindi pa na pa-implement. Bakit na nagtatakal-takal na sa Cebu? Si Calaguen Garcia at saka si Romualdez, o kung hindi pa nabibigay. Di ba? Nilulusot nyo lang yan kasi may lumabas na ng mga bigas na hindi makain ng tao. Panghayop. Iyon ang sagutin nyo. Iyon ang dapat ma-counter nyo yan kung bakit ganong klaseng bigas. Ang tanong, kainin nyo muna. Kayo muna kumain. Jose Castro, Marcos, Romualdez, Garcia. Pakita nyo muna na kayo ang kumakain bago pakikuha nyo sa sambay ng Pilipino. Kasi mismo kayo, hindi nyo kayang kainin yan. Diba? Bakit? Kakain ba kayo niyan? Tapos ibibigay nyo sa amin, sa mga sambay ng Pilipino, para kainin namin. Ano kayo, di ba? Hindi naman sa pagmamalaki o ano pa man. Siyempre, kung hindi na kayang kainin at may amoy na at maitim na, di ba? Hindi naman tayo sa pera busong kung tawagin, di ba? Kumbaga tawagin nga ng mga Pilipino, pera busong daw doon sa pagkain kasi pagkain yan Pero hindi na nararapat kainin ng tao, pero ibinibigay nyo. Bakit? Pinipilit yung makuha yung 20 pesos na bigas para sabihin na yung pangako nyo, tinupad nyo, pero selected lang. Sa Visayas lang, hindi sa Mindanao at saka sa Luzon. Bakit? Ilugi nga po kayo ng 13 pesos kasi 33 yung original ng price ng bigas nyo. Isa-subsidize. Kanino magmumulan subsidize? Sa Pilipino pa rin. Okay, mga kapatid, sana nabigyan natin ng punto at mga, reaction at opinion lang natin doon sa part na napanood na natin. At marami na rin napanood. Okay po, mga kapatid. Basta akin lang po lagi. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo magsama-sama. At ipakita niyo yung totoong paglilingkod sa sambay ng Pilipino. Ganun lang po ako. Salamat po at God bless. Ingat po tayong lagi. Okay.